Maligayang pagbabalik sa Paraiso TV. Ngayon ay ating tatalakayin ang romance film na pinamagatang Rich in Love na ipinalabas taong 2020. Halina at simulan na natin. Si Tito ay anak ng isang mayamang negosyante na nagngangalang Teodoro. Sila ang nagmamay-ari ng pinakamalaking pagawaan ng ketchup sa kanilang syudad. Sa katunayan, dito ay kinikilala ng lahat si Teodoro sa titulong King of Tomatoes, samantalang si Tito naman ay binansagan bilang Prince of Tomatoes. At dahil nag-iisang anak lamang si Tito, ay lumaki ito sa marangyang pamumuhay, kaya't nakukuha niya ang lahat ng anuman na kanyang maibigan nang hindi na niya kinakailangan pang paghirapan ito. Halos lahat ay nasa binata na, gaya na lamang ng pera, luho, at maging mga babae. Hindi na ito nakakapagtaka, dahil talagang likas na may itsura si Tito, bukod pa sa yamang tinatamasa nito. Kaya naman, marami talagang babae ang agresibong umaakit sa kanya, na dahilan, upang makasanayan na niyang makisama, sa iba't ibang mga babae sa araw-araw, na siyang labis naman, na pinag-aalala ng kanyang ama. Sa kabilang banda naman, isang magandang dalaga na nagngangalang Paula, na isang doctor candidate, ngunit sa kasalukuyan, ay isa siyang intern sa ospital. Siya ay may dalawang kaibigang doktor, na sina Raisa at Katia. Sa araw na iyon, ay niyaya ni Katia si Raisa at Paula sa kanyang bachelorette party, para sa nalalapit nitong kasal. Ngunit tila nag-alinlangan naman si Paula, na makadalo ng mga oras na iyon, dahil pinapakisuyuan din siya ng kanilang surgeon na si Victor, na tumulong muna sa isasagawa nitong operasyon. Dahil napapansin ni Paula ang mga malisyosong pagtitig at paghawak ni Victor sa kanya, kaya't nagdahilan na lamang ito na masama ang kanyang pakiramdam, at kaagad naman na sumunod sa dalawa niyang kaibigan papunta sa terminal. Si Tito naman ng mga oras na iyon, habang siya'y nagpapahinga, ay doon naman dumating ang matalik niyang kaibigan na si Igor, na papasok na ng eskwelahan. Pero dahil na din sa walang magawa si Tito, ay naisipan niyang maghamon ng away, kapalit ng isang kasunduan, na kung sakaling manalo siya, ay susundin lahat ni Igor ang lahat ng kanyang ipag-uutos. Wala din namang magawa si Igor, kundi pumayag sa kagustuhan ng kanyang kaibigan, lalo na't anak ito ng kanyang amo. Kaya naman inutusan ni Tito si Igor, na samahan siyang pumili ng regalo para sa kanya. Habang mabilis na minamaneho ng magkaibigan ang napiling sasakyan, para ito'y ma-test drive, ay doon naman sila hinabol ng isang police mobile, at tuluyang pinahinto ang kanilang sasakyan. Nagkataon naman, na ang pulis na nagmamaneho ng sasakyan na iyon, ay isang babae, kaya't imbis na hulihin, ay tila nagpakita pa ito ng malisyosong interes kay Tito, kaya't kaagad din sila nitong pinaalis. Kinahapunan ng araw na iyon, pinuntahan ni Tito ang kanyang ama sa opisina nito, upang lambingin, na bayaran ang luxury car na kanyang napili, bilang regalo sa kanyang kaarawan. Subalit may ibang naiisip na regalo, ang kanyang ama para sa kanya, dahil nais ng matanda, na maranasan ng kanyang anak na magtrabaho sa kanilang kumpanya, kaya't ipinakilala niya agad ito sa dalagang si Monique, na siyang junior executive ng kanilang kumpanya. Magaling at matalino na babae si Monique, at siya ang inatasan ni Teodoro, upang turuan ng mabuti si Tito, sa mga bagay na dapat nitong malaman, patungkol sa kanilang negosyo. Kinagabihan naman, si Paula kasama ang dalawa niyang kaibigan, ay masayang-masaya habang nanonood, ng isang malawakang musical performance, na kung saan, ipinagdiriwang ang Tomatoes Festival. Ang lahat ng mga dalaga't binata na nandoon, ay labis-labis na nagkakasiyahan, habang umiindak sa saliw ng musika. Kasabay ng Tomatoes Festival, ipinagdiriwang din ng gabing iyon ang kaarawan ni Tito, na kung saan, napapalibutan ang binata ng mga naggagandahang mga babae. Samantalang si Igor, dahil wala ang pangalan nito sa invitation list, ay hindi siya pinapasok ng gwardya. Sinubukan naman niyang tawagin si Tito, upang matulungan siyang makapasok. Ilang sandali pa, ay dumating na si Tito upang tulungan siyang makapasok. Matapos iyon ay ipinakilala ni Tito si Selma sa kanya, ang dalagang lihim niyang iniibig. Subalit hindi maiwasang magselos ni Igor, dahil nakikita naman niya, na base sa kilos ni Selma, na ang gusto ng dalaga ay si Tito. Sa katunayan,
ay muntik pang ang halikan ni Selma si Tito sa labi, na hindi na kinaya pang tignan ni Igor, kaya't patakbo na itong umalis sa eksena. Kaagad naman na pinigilan ni Tito ang halik ni Selma, at hinabol ang kanyang kaibigan. Dito nagkaroon sila ng pagtatalo, sapagkat palagi na lamang siyang nahihigitan ni Tito sa lahat ng bagay. Sinabi din ni Igor, na kaya lamang nagugustuhan ng mga babae si Tito, ay dahil sa yaman nito, at hindi sa kanyang itsura. Nang marinig iyon ni Tito sa kanyang kaibigan, ay kaagad nitong inalis ang kanyang suot na jacket, na siyang nagiging tanda di umano, ng kanyang imahe bilang anak ng mayaman, at kaagad din na umalis sa harapan ni Igor, para bumalik sa kasiyahan, kaya't si Tito ay nagpakasaya ng husto ng gabing iyon, hanggang sa nagbato siya ng isang kamatis, na aksidente naman na tumama kay Paula. Kasabay naman noon, ay binastos ng dalawang lalaki ang mga kaibigan ng dalaga. Si Paula naman, nang akmang tutulungan ang dalawang kaibigan, ay biglang binastos din siya ng isang lalaki. Kaya ng mga sandaling iyon, nang makita ni Tito ang eksena, ay kaagad niyang sinubukan na tulungan si Paula, subalit nasiko siya sa mukha ng lalaki. Doon lamang huminto ang tatlong lalaki, sa pambabastos sa tatlong magkakaibigan. Si Paula naman, nang makita si Tito na dumudugo ang ilong, ay kaagad niya itong tinulungan. Nagpaalam naman si Paula sa kanyang mga kaibigan, nagagamutin muna niya ang pagdurugo ng ilong ng binata. Gayunpaman, dinala ni Tito si Paula sa farm ng kanyang pamilya, at doon siya'y nagsinungaling, at nagpakilalang anak ng isa sa mga trabahador ng farm na iyon. Si Tito, gamit ang kanyang karisma, ay sinubukan niyang akitin si Paula, sa pamamagitan ng isang halik, subalit umiwas si Paula sa kanya, at sinabing, kailangan na nitong magpahinga. Kinaumagahan, ay tila nanibago si Tito sa kanyang paggising, dahil ngayon lamang siya gumising sa umaga, nang walang babae sa kanyang tabi. Pagsilip naman nito sa bintana, ay nadinig niya ang busina ng isang sasakyan, kaya't nagmamadali siyang bumaba, upang salubungin, at malaman kung sino iyon. At hindi na siya nagulat, na makita na ito ay ang kanyang ama, na minamaneho ang luxury car na ipinabibili niya rito. Sa sobrang saya ni Tito, ay napayakap siya sa kanyang ama. Ilang araw pa ang lumipas, habang minamaneho ang kanyang sasakyan, ay inaya ni Tito si Igor, na sumama sa kanya sa kumpanya, para sa isang internship program. Subalit naging sagot naman ni Igor, na formalidad lamang ang mangyayari doon, dahil para sa kanya, madali lamang na mabigyan ng mataas na posisyon si Tito ng ama nito, sa kanilang kumpanya. At dito nakaisip si Tito ng isang ideya, na kung saan kinausap niya si Igor, na kung papayag ito na magpalit sila ng katauhan. Sa madaling salita, si Igor ay magiging si Tito, habang si Tito naman ay magiging si Igor. Kaagad din namang pumayag si Igor, sa kagustuhan ng kanyang kaibigan, dahil ang sinabing kapalit ng kanilang pagpapanggap, ay ibibigay ni Tito ang mamahaling sasakyan nito. At nang araw ding iyon, si Tito ay naghanda, upang daluhan ang kasal ng kaibigan ni Paula. Subalit nagdalawang isip siya sa kanyang kasuutan, kaya't nakipagpalit siya ng kasuutan, sa isang tagalinis na kanyang nakita, na kalaunan ay pumayag. Dahil doon, si Tito ay nagpanggap na tagalinis, upang makita lamang si Paula. Subalit si Paula naman ay nagulat, dahil hindi nito inaasahan na makita si Tito, sa kasal ng kanyang kaibigan. Nagkaroon sila ng panandaliang pag-uusap, nang biglang umeksena ang doktor na si Victor, dahil doon, sa pag-aakala na isa lamang janitor si Tito, kaya't minaliit ito ni Victor, sabay inakbayan niya si Paula, at pinilit na ilayo kay Tito. Subalit nagpupumiglas si Paula, at kaagad na bumalik kay Tito, na siyang ikinatuwa naman ng binata, dahil sa kabila ng kanyang kasuutan, ay siya pa rin ang pinili ni Paula. Kaya naman, ay kaagad niyang hinagkan sa labi si Paula, subalit nang makita sila ni Dr. Victor, ay doon ito nagselos ng matindi, at piniling umalis na lamang. Matapos iyon, si Tito at Paula ay magkasamang naglalakad sa tabing dagat, at dahil nahulog na ang loob ni Tito kay Paula, ay pinangatawanan na nito ang kanyang pagpapanggap, at sinabing, siya'y nagtatrabaho ng maigi, upang matulungan ang kanyang magulang. Sa kanilang pag-uusap, binanggit naman ni Tito sa dalaga, na magsisimula na siya bukas,
ng isang internship program sa isang kumpanya, subalit walang kaalam-alam si Paula, na ang ama ni Tito ang siyang nagmamay-ari ng kumpanyang binabanggit nito. Naging masaya naman si Paula nang marinig iyon kay Tito, at sinabing suportado niya ang binata. Kinaumagahan, magkasama ang dalawang magkaibigan, na nagtungo sa kumpanya ng ama ni Tito, at sa hindi inaasahan ay nakita nila si Monique, at doon nalaman ni Tito, na tinanggal sa trabaho si Monique. Dahil doon, ay hindi na nito magagabayan pa si Tito sa mga bagay-bagay, hanggang sa dumating na ang oras, para sa internship program na siyang ipinunta ng lahat. At sa pagkakataong iyon, pinanindigan na ng dalawang magkaibigan, ang pagpapalit nila ng katayuan at katauhan, na dahilan, upang mas mapansin ng lahat si Igor kaysa kay Tito. Sa kanilang isinagawang performance, ay pinuri ng lahat si Igor, habang si Tito naman, ay naparusahan dahil sa hindi maayos na pagkilos nito. Si Igor ay labis na nakatanggap ng papuri, lalong-lalo na, sa dalagang empleyado na si Alana. Si Tito naman, ay tila nadidismaya na ng mga oras na iyon, kaya't agad nitong kinuha ang kanyang telepono, para tawagan si Monique, dahil nais niya itong makausap ng personal. Pagpunta ni Tito sa tahanan ni Monique, kaagad siyang nakiusap, upang matulungan siya sa kanyang problema. Kaagad namang tinanggap ito ni Monique, kapalit ng malaking halaga, dahil na din sa matinding pangangailangan nito, at isa na nga doon, ay ang pambayad sa operasyon ng kanyang panganay na kapatid. Sa mga sumunod na araw, nakipagkita si Tito kay Paula sa ospital, upang humingi ng tulong, para sa panganay na kapatid ni Monique. Kaagad naman na dinalaw ni Paula ang kapatid ni Monique upang masuri. Matapos masuri, ay humingi si Monique ng risita kay Paula, para sa kinakailangang gamot ng kanyang kapatid, subalit hindi iyon kayang mabigay ni Paula, sapagkat intern pa lamang siya sa ospital. Si Monique ay nadismaya nang marinig iyon, at inilabas nito ang kanyang galit kay Tito, at para mapakalma, inalok ni Tito ang kanyang luxury car kay Monique, kung magagawa nito ng paraan, na makuha siya bilang permanenteng empleyado, ng kanilang sariling kumpanya. Si Paula naman, bilang tulong na din kay Monique, ay nangakong aasikasuhin niya ang kapatid nito sa ospital, at bilang pasasalamat, ay inaya ni Tito si Paula sa isang date, na kaagad namang pinaunlakan ng dalaga. Kinabukasan, ay nasira ang mahimbing na pagkakatulog ni Tito, nang gisingin siya ni Monique sa kanyang kwarto, kasama si Igor. Gusto ni Monique na mas maging angat si Tito, sa ibang kasamahan na intern sa kumpanya. Sumunod naman si Tito kay Monique, kaya't nagmadali siyang makapasok ng maaga sa kumpanya, at doon habang naghihintay, ay hindi na siya nagsayang ng oras, ngunit sa kasamaang palad, ay palaging palpak ang ginagawa niyang pagkopya sa mga dokumento. Bukod doon, ay madami ding binibigay na payo si Monique kay Tito, para mas maging isang magaling, at mahusay ito na empleyado, at doon na din humingi ng dagdag payo si Tito kay Monique, patungkol sa nararamdaman niya, para kay Paula. Ilang araw ang lumipas, ay muling inaya ni Tito si Paula sa isang date, na kung saan, nagtungo sila sa isang nightclub, at kalaunan, ay napagdesisyonan nilang palipasin ang gabi ng magkasama. Subalit hindi alam ni Tito, kung saan sila magpapalipas ng gabi ni Paula, kaya't kinontak ni Tito si Igor, upang humingi ng tulong, na kung saan pinaglaanan sila nito, ng isang pribadong lugar na matutuluyan. Kaagad naman na pinuntahan iyon ni Tito kasama si Paula, at bumungad sa kanila, ang isang simpleng kwarto. Hindi man komportable si Tito sa kwarto na iyon, dahil medyo magulo, at luma itong tignan. Gayunpaman, ay natuwa naman sila dahil may balcony ito, na kung saan makikita ang magandang tanawin, at lawak ng karagatan, at doon sila nagpalipas ng gabi ng magkasama. Kinaumagahan, ay maagang nagtungo sa opisina si Tito, dahil excited na siya, na ipakita ang pinaghandaan niyang presentation, na kung saan, nagbahagi siya ng isang ideya, na magsagawa sila ng bagong icon, at ipinakita niya ang imahe, ng isang fountain na may ketchup. Gayunpaman, nang makita iyon ni Alana, ay hindi niya ito pinaboran. Sa halip, ay mas pinili nito ang presentasyon na ginawa ni Igor, para sa isang magandang tomato mascot. Matapos ang lahat ng iyon, habang papauwi na si Igor,
ay doon naman ito kinausap ni Alana, at inaya niya si Igor, na kumain sa kanyang tinutuluyan. Doon ay nagkaroon ng pagkakataon si Alana, upang akitin si Igor, hanggang sa hindi na nga maiwasan, ay nauwi sa romansa ang lahat, at kasabay ng mga sandaling iyon, ay magkasama naman sina Tito at Paula, kung saan masaya nilang pinapalipas ang kanilang bawat oras, na magkatabi sa kama. Kinaumagahan, ay hindi sinasadyang mahuli si Tito sa kanyang pagpasok sa opisina, at doon ay napag-alaman niya, na sinisimulan na ni Igor, na magsagawa ng isang prototype fountain. Sa mga oras na iyon, ay binanggit ni Tito kay Igor, na kinakailangan nilang pumunta sa nalalapit na party ng mga kaibigan ni Paula. Subalit hindi inaasahan ni Tito, natatapat pala ang araw na iyon, sa araw ng kanilang business meeting. Sinubukan naman ng magkaibigan, na masolusyonan ang problema, at nang dumating ang nakatakdang araw na iyon, ay ginawa naman ng dalawang magkaibigan, ang kanilang napagkasunduan. Si Tito ay kasalukuyang kasama ang kanyang ama, sa isang napakahalagang business meeting, kaya't si Tito, ay palaging nakikipaghabulan sa oras, para lamang makahabol sa party na dinaluhan ni Paula, dahil nagkataon naman, na nasa malapit lamang ang beach, kung saan idinaos ang party. Nagmadali siyang nagpaalam upang magbanyo, subalit palusot niya lamang iyon, para siya'y makapagbihis ng palihim, at mapuntahan kaagad si Paula. Dahil dito, kinailangan ni Tito na magpabalik-balik na magbihis, upang masamahan si Paula sa party, at kasabay ng pagpunta sa business meeting. Ngunit sa paglabas ni Tito, dahil sa pagmamadali, ay nasagasaan siya sa kanyang pagtawid, na siyang naaktuhan naman ni Paula at mga kaibigan nito. Kaagad naman nila itong tinulungan, at mabuti na lamang at hindi ito masyadong napahamak. Ngunit sa kasamaang palad, ay napainom nila si Tito ng sedative, na siyang dapat na ibibigay nila kay Dr. Victor, at dahil doon, naging magulo ang pagkilos ni Tito. Doon na rin umamin, at ipinagtapat ni Tito sa lahat, ang nararamdaman niya kay Paula, sa pamamagitan ng isang kanta. Hinarana ni Tito si Paula malapit sa bonfire, at dahil ang atensyon nito ay kay Paula lamang, kaya't hindi sinasadyang madikitan ni Tito ang bonfire, na dahilan, upang mag-apoy ang ibabang bahagi, ng kanyang pantalon. Nagmamadali itong tumakbo papunta sa dagat, upang apulahin ang apoy malapit sa kanyang paa. Sinundan naman siya kaagad ni Paula, subalit matapos ang ilang minuto, ay nagpaalam naman ang binata kay Paula, na may pupuntahan lamang ito. Ngunit palusot niya lamang iyon, upang makabalik kaagad siya sa business meeting, na kung saan naghihintay din ang kanyang ama. Dumiretso si Tito sa banyo, upang magpalit muli sila ng damit ni Igor, ngunit sa kasamaang palad, ay naabutan sila ni Mr. Teodoro sa ganoong kalagayan, na kung saan, halos hubad ang kanyang anak na si Tito, at maski si Igor, nabigla, at nagulat ang dalawang magkaibigan, dahil doon, ito'y nagbigay ng maling kaisipan sa ama ni Tito, kaya't pagalit silang sinigawan nito. Sinabi ng mayamang matanda, na hindi na niya kailanman kayang pagkatiwalaan pa ang kanyang anak, at kaagad na itong umalis, dahil doon, ay hindi na sila nabigyan ng pagkakataon, upang makapagpaliwanag. Matapos ang pangyayaring iyon, lumabas muli si Tito ng building, upang balikan si Paula, subalit alam na pala ni Paula, ang lahat ng kasinungalingang nagawa niya, sapagkat sinabi mismo, ng isang babae kay Paula, ang totoong katayuan sa buhay ni Tito, na siyang kakilala rin ng binata. Dahil doon, ay labis na nadismaya si Paula kay Tito, kaya't kaagad siyang umalis sa harapan ng binata. Sinubukan naman siyang habulin ni Tito, subalit bigla na lamang itong nahilo, at nawalan ng malay. Kinabukasan, sinubukan naman ni Tito, na magpaliwanag sa kanyang ama, ngunit hindi na ito naniniwala sa anumang paliwanag niya, kaya't nagpunta na lamang siya sa tinutuluyan ni Monique, habang dala ang ilan niyang mga gamit, at doon siya ay nakiusap, na manirahan muna sa bahay nito. At sa araw ding iyon, sinubukan ni Tito na kausapin, at magpaliwanag kay Paula, subalit huli na ito, dahil si Paula ay nagdesisyon na mag-volunteer, sa isang ospital sa Amazon. Sa sumunod na mga araw, ginising ni Monique si Tito, dahil tinatamad na itong bumangon, dahil na rin sa tindi ng lungkot, na kanyang nararamdaman.
Subalit napilit pa rin siya ni Monique, na pumunta sa opisina, para sa isang mahalagang anunsyo. Ang lahat ay inorganisa, upang ipresenta ang resulta ng assessment, bilang isang junior executive. Gayunpaman, hindi inaasahan ng lahat ang naging resulta, sapagkat sina Tito at Igor, ay parehas na nakuha ang posisyon na iyon. Silang dalawa ay nagtungo sa entablado, upang makuha ang kanilang parangal, at magbigay na din ng kani-kanilang pahayag. Subalit sa pagkakataong iyon, ay inamin ni Igor sa lahat, ang kasinungalingan na kanilang ginawa ni Tito. Dito sinabi niya sa lahat, na hindi siya ang totoong anak ni Teodoro, sapagkat isa lamang siyang anak ng isang tauhan. Dahil doon ay nabigla ang lahat, lalong-lalo na si Alana, nang malaman ang buong katotohanan. Subalit si Alana, ay humingi ng explanation mula kay Igor, hanggang sinundan niya ang dalawang magkaibigan, sa isang parking area. Ipinaliwanag naman ni Igor ang lahat kay Alana, at sinabing napaibig na siya sa dalaga. Naging sagot naman ni Alana, na magugustuhan niya si Igor, maging sino man ito. Labis ang tuwang naramdaman ni Igor, dahil sa kauna-unahang pagkakataon, ay may isang babaeng nagkagusto sa kanya, sa kabila ng katayuan niya sa buhay. Subalit nagkaroon ulit ng problema, dahil sa naging usapan nila noon ni Monique, na ibibigay niya ang kanyang sasakyan, kapag ito'y nagtagumpay na may pasok siya nito, sa kumpanya ng kanyang ama. Sa kabilang banda naman, dahil naipusta din ni Tito, ang kanyang sasakyan kay Igor, doon siya nagkaroon ng isang ideya, na ibenta na lamang ang sasakyan, na kung saan, ay paghahatian ni Monique at Igor ang pera. Kaagad din namang pumayag ang dalawa, sa kanyang ideya. Makalipas ang isang taon, si Tito ay naglalakad patungo sa bahay ni Monique, hanggang sa makapasok na siya sa loob ng bahay, ay doon naman siya sinalubong, ng mga taong nagmamahal sa kanya, kasama ang ilan niyang mga kaibigan, at nagmamahal sa kanya. Binati ng lahat si Tito, dahil ang kasiyahan na iyon ay para sa kanilang dalawa ni Monique, dahil sa pagiging matagumpay ng kanilang kumpanya, bunga ng kanilang pagsisikap, samantalang si Igor at Alana naman, ay ganap ng mag-asawa. Subalit ang pinakamagandang sorpresa, na natanggap niya ng araw na iyon, ay ang pagdating ng nag-iisang babae sa kanyang buhay, na walang iba, kundi si Paula. At doon nagkaroon ng pagkakataon si Tito, upang makapagpasalamat kay Paula, dahil siya ang naging inspirasyon ni Tito, para maging mas mahusay, at kapaki-pakinabang sa nakakarami. Bilang kapalit, ay binigyan naman ni Tito si Paula ng mga kamatis, na kung saan dumampot dito ng isa si Paula, upang idikit ito sa pisngi ni Tito, na nauwi naman sa paglalambingan at tawanan. At dito na nagtatapos ang pelikulang ito, na kung saan, napapaligiran ng mga tanim na kamatis, ang mga rooftop ng building, na nakapaligid sa kanila. Maraming salamat sa panonood kaibigan. Kung nagustuhan mo ang video na ito, maaari ka bang mag-like at subscribe? Magkita-kita tayo muli sa susunod pa nating video. Hanggang sa muli!